Magandang araw po at ating discussin ngayon ang isang topic sa chemistry pero this time under siya ng organic chemistry. Ito ang topic na hybridization. O bakit ito ang napili ko? Kasi bihira akong makarinig sa YouTube ng video na ang dinidiscuss ay hybridization na Tagalog. So itatry po nating i-discuss ito in Tagalog. So simulan po natin. Pag sinabing hybridization, ang pinag-uusapan dito mga atomic orbitals. Pag sinabi namang atomic orbitals, ito yung mga empty spaces sa paligid ng nucleus ng isang atom. Empty spaces siya pero nakabuo ng mga iba't ibang shape kasi nagdrawing ng mga boundaries. Bakit? Kasi itong mga lugar na to, mataas ang possibility na nandudoon ang mga electrons. So dito sa topic ko na quantum numbers, may video ako nito doon sa aking channel Chemistry na Pinadali Tagalog. Dito sa video na to na-discuss ko ng detalyado kung ano yung mga orbitals na yon. So, kung halimbawa may oras kayo, bisitahin nyo yung aking video na yon. So, itong mga atomic orbitals, ang mainly mababanggit sa topic na to ay yung s orbital, pabilog, at yung p orbitals. Tatlong klase ang p orbitals sa dumbbell shape siya. May isang px, py, pz. Ang ibig sabihin yung isa nakahiga, yung isa nakatayo, yung isa naman medyo nakaiwarang. Itong mga atomic orbitals na to, nagko-combine sila. Yung parang nag-overlap tapos nagkakaroon ng formation ng bagong shape yung ating orbitals. So may bago na siyang shape, hindi na siya yung original. Ang tawag na dito sa bagong ito, hybrid orbitals. Tapos itong process na to na nagkaroon ng combination ng orbitals na nagform ng bagong shape ang orbitals, ang tawag dito sa process na to, hybridization. Magbigay tayo ng example para mas madaling maintindihan. Gamitin natin yung carbon atom. Ang carbon atom, meron siyang 6 electrons. So, pag kinuha natin yung kanyang electron configuration, ito siya. 1s2, 2s2, at saka 2p2. Distribute natin para mas makita. So, pagka 1s2, nasa first energy level tayo. Pagdating naman sa second energy level, meron tayong s orbital na may dalawang electron at meron tayong p orbitals na may dalawa, dalawa ding electron. Pero mas mag-concentrate tayo sa 2s2 at saka 2p2. Bakit? Kasi sila yung valence electron. So, pag sinabing valence electron, ito yung mga electrons na nasa pinakamalayo or highest energy level. So, pag dinrawing natin sa diagram, ito yung 2s2, bali ay s orbital ito, pabilog, dalawa ang kanyang maximum capacity ng electron. Pag 2p naman, itong p orbital, tatlong klase to, di ba? May px, py, at saka pz. Dalawa lang yung electron. So, kung i-distribute natin ito, pag ganito, di ba may rule tayo sa quantum numbers na iisa muna bago magtigagalawa? So, ang tawag dito, ground state. Ngayon, halimbawa, na-excite ang electron at itong nasa 2s2 na-excite, nag-jump doon papunta sa p orbitals. Di magiging dalawa ngayon ang laman ng isang p orbital. Hindi nga pwede. So, ang gagawin ng isang electron, magja-jump sa ikalawang p orbital, meron din laman yon. So, ibig sabihin magkakadalwa sila. So, hindi pa rin pwede kasi may empty p orbital pa tayo eh. So, ang gagawin, magja-jump pa uli sa ikatlong p orbital. Ang mangyayari, magiging tig-iisa-isa na lang ang mga orbital sa second energy level. So, ito yung S, Px, Py, at saka Pz. Ang tawag na dito ngayon, excited state. Ngayon, tingnan natin ang mga hitsura nila. Ito yung S, ito yung P, Px, Py, at Pz. Okay, so punta naman tayo sa hybridization mismo. Ito'y magko-combine ang s orbital sa px, sa py, at pz. Anong magiging resulta? Hybrid. Ibang shape from the original na bilog or yung dumbbell. So, hindi na siya bilog at hindi na rin siya dumbbell. Ibang shape na siya. So, ilan ang magiging hybrid natin? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang tawag sa bawat isa ay sp3.
So, lahat yan sp3. So, nakabuo tayo ng apat na sp3. So, ito ngayon yung ating bagong orbital. Ang tawag, hybrid orbital. Yung process, hybridization. Okay, halimbawa, itong ating sp3 hybrid orbital na to, nakipag-combine sa isa pang sp3 hybrid orbital. So, ang mangyayari, magkakaroon ng head-to-head overlap. Anong resulta? Magfo-form ka dyan ng tinatawag na sigma bonding molecular orbital. Ito yung pink o kaya tinatawag nating sigma bond. So, illustrate natin to sa isang example. Kunyari, meron kang CH3 na meron kang available na isa pang electron. So, sila magko-combine yan. So, pag nag-combine yan, anong resulta? Magkakaroon ka ng isang compound na merong carbon-to-carbon single bond. Yung single bond na yon, ang tawag doon, sigma bond. At itong formation ng hybrid sa taas, ito yung tinatawag nating sp3 hybridization. Tingnan naman natin ang isa pang uri ng hybrid orbitals. So, mag-focus ulit tayo sa valence electrons ha. So, itong ating valence electron na to, that is sa ground state siya, again, ma-excite uli yung electron sa ating s2 orbital. Magja-jump siya sa p orbitals. Ngayon, pag nag-jump uli, katulad na nangyari nung una, hindi pwede magkadalwa, jump sa kabila, and then, hindi pa rin pwede, jump uli sa ikalawa, and then, ang mangyayari, alam naman natin, magtitig-iisang electron ang bawat orbitals. Ang tawag dito, excited state. So, ito yung hitsura niya ha. So, meron ka ditong bilog at tatlong dumbbell. Ang kaibahan nito sa unang process, yung isang p orbital magre-refuse. Hindi siya sasama sa hybridization. So, ganito yung kanyang magiging hitsura. Tingnan natin yung process mismo. So, meron kang isang S, meron kang PX, PY, pero yung ikatlo ayaw sumali. Nag-refuse siya. So, pag nag-combine naman yung tatlong orbital, eto naman, magpo-form uli siya ng hybrid. Hindi rin bilog, hindi rin dumbbell shape. Ibang shape na. Eto siya. So, tatlong ganito ang ating makukuha. Ang tawag sa bawat isa, hindi na sp3, sp2 na siya. So, tatlong sp2 ang ating nagawa. Ngayon, anong mangyayari dun sa unhybridized p orbital? Wala lang, nandun lang siya as unhybridized p orbital. So, ano naman ang mangyayari? Kung halimbawa, meron kang ganitong sp2 hybridized or hybrid na nakatagpo ng isa pang ganong klase ng orbital, so pag sila nag-combine, magfo-form ka uli dyan ng sigma molecular bond. Okay? Pero anong mangyayari dun sa mga unhybridized p orbital mo? Sila naman yung magko-combine. Sila yung magfo-form na ang tinatawag naman natin dito ay lateral overlap. So, pag nangyari yon, ang mangyayari, meron kang sigma band at meron ka ngayon tinatawag nating pi band. Tingnan natin ang example. Meron kang CH2 na may dalawang available electrons. Another CH2 na mayroon ding dalawang available na electrons. Sila ang magko-combine. Pag nangyari yon, anong compound ang resulta? Meron ka ngayong double bond carbon-to-carbon compound. Yung isa doon, sigma bond, ang isa, pi bond. Ang tawag ngayon sa hybridization sa taas, sp2 hybridization. Now, punta naman tayo sa ikatlong uri ng hybridization. Ito naman, same example pa rin tayo, same process pa rin from ground state, naging excited state. Only this time, ang ating p orbitals, dalawa na yung magre-refuse, hindi sasali sa hybridization. So, ito yung hitsura niya. Meron kang ang bilog, may dumbbell ka, pero dalawa sa dumbbell, hindi sasali. So, tingnan natin yung hybridization mismo. So, yung ating s orbital makiki-combine sa p orbital. Pero yung natitirang dalawa, ayaw, hindi sasali. Ang resulta, magkakaroon pa rin tayo ng hybrid orbitals. Iba pa rin ang shape, kaya lang, dalawa na lang sila. Ang tawag ngayon dito, sp
hybrid orbitals. Anong mangyayari sa dalawang unhybridized p? Wala lang, nandun pa rin yung dalawa na unhybridized p orbitals. Ito yung dalawa nating unhybridized p orbitals. So ngayon, kung meron kang ganitong species at nakatagpo ng isa pang ganito ring species and then nag-combine sila, magkakaroon ka ng head-to-head overlap. Ito yung sigma band natin. Pero since dalawa yung unhybridized pre-orbitals mo, magkakaroon naman ng lateral overlapping yung dalawa. Tigalwa sila, di ba? So ang mangyayari, ang compound na mo form dito ay isang sigma bond at dalawang pi bond. Yung dalawang pi bond galing sa tig-dalawang unhybridized p orbitals. Okay? So, para makita natin, tingnan natin ang example na to. Meron kang CH na mayroong tatlong available na electrons. Another CH, tatlo din ang available na electron. And then sila magko-combine. Anong magiging resulting compound? Meron kang carbon-to-carbon triple bond. Yung isa doon sa band na yon isa'y sigma at ang dalawa naman ay pi bond. Okay? So, yung combination sa taas, ang tawag naman dun ay sp hybridization. Okay? Now, i-table natin para mas makita natin. Ano ang tatlong uri ng hybrid orbitals? Meron tayong sp3, actually apat ang nagawa. Meron tayong sp2, tatlo siya. At meron tayong sp, dalawa naman. So, anong bond type ang mafo-form sa carbon-to-carbon ng sp3? Makaka-form tayo ng carbon-to-carbon single bond. Yung single bond na yon, sigma siya. Ngayon, pagka sp2 combined with another sp2, ang mafo-form mo dyan, double bond carbon-to-carbon compound. Ang isa doon, sigma, ang isa, pi bond. Ngayon, kung halimbawa, dalawang sp naman ang nag-combine, makaka-form ka ng carbon-to-carbon triple bond. Sa triple bond na yon, ang isa doon, sigma, at ang dalawa naman ay parehong pi bond. Okay. So, sana po may natutunan kayo sa aking video na ito. Salamat po muli at magkita-kita po ulit tayo sa sunod kong video. Salamat po and goodbye!